pinalabas regarding extradition. Pero general guideline yon. Pero yung reklamo tungkol sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte at yung issue ng arrest order, hanggang ngayon, hindi pa rin nadidesisyonan ng ating Korte Suprema. Kaya sana, no, ulitin ko bilang isang abogado at isang Pilipino, nag-apela ako sa ating Korte Suprema na tapusin na ang isyong ito at desisyonan niya ito para magkaroon ng peace of mind both sa mga akusado at nag-aakusa. Para malaman natin ano yung tama. Needed pa po ba ng ICC rin na makakuha ng information mismo sa sariling investigasyon ng ating gobyerno? Pero una nang sinabi, nabanggit na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno natin sa ICC. So ibig sabihin po ba nito hindi magiging matibay? O paano po kaya ito po, attorney? Kasi nakakalito na yung mag-iimbestiga sa atin. Marami tayong mga law enforcement agency rito na talagang yun yung nakatoka na mag-imbestiga. Eh kung hindi po pwedeng makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC, ano ang magiging laman po nung kanila pong paghahain ng kaso kontra dito kay former President Rodrigo Duterte? Maaari po bang yan din ay kasi ngayon hindi pa malinaw kung saan po ang pinaghugutan po nila, ano ba ang kanilang mga ebidensyang hawak po dahil marami pang mga motion sa panig po ng defense attorney. Yung sinabi dati ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction yung ICC over the accusations against former President Duterte, very clear yon, publicly sinabi niya yon. Tignan nyo, kailan niya yon sinabi? Nung magkabati pa sila ni VP Sara. Pero nung hindi na sila magkabati, pinadaan nila sa Interpol ang usapin. So, ang punto natin, kahit sinabi na ng presidente, pwede niyang baguhin ang kanyang direktiba o pwede niyang baguhin ang kanyang polisiya. Sasabihin niya lang naman na hindi niya pipigilan ang mga opisina na gumawa ng investigasyon kaakabay sa paghingi ng tulong ng ordinaryong Pilipino na makamit ang kanilang hustisya. So, basically, itong usapin nating lahat ng ito, no, nagsasanga-sanga na. Basically, dapat matapos na ito. At yung makakapagsabi lang kung sino ang tama sa atin lahat ay ang Korte Suprema. Kaya nga, ulitin ko, dapat ang ating Korte Suprema desisyonan na ng pinal ang usapin ng jurisdiksyon ng ICC. Kasi pag nagkaroon na ng pinal ng desisyon ang Korte Suprema, lahat ng ating interpretasyon, wala na. Komento na lang yan. Pero habang hindi natin ito maririnig sa ating kataas-taasang hukuman, mag-aaway-away ang mga Pilipino sa isyong ito. Opo, hinog na po ba para dapat nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon? Kasi mag-iisang taon na rin, attorney. Matagal nang hinog ito. In fact, meron na silang guideline na pinalabas regarding extradition. Pero, general guideline yon. Pero yung reklamo tungkol sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte at yung issue ng arrest order, hanggang ngayon, hindi pa rin nadidesisyonan ng ating Korte Suprema. Kaya, sana, no, ulitin ko bilang isang abogado at isang Pilipino, nag-apela ako sa ating Korte Suprema na tapusin na ang isyong ito at desisyonan niya ito para magkaroon ng peace of mind both sa mga akusado at nag-aakusa.
para malaman natin ano yung tama. At hanggang hindi po ito na pagdidesisyonan po, kumbaga hindi rin ba natin masisisi na patuloy or magtatago yung mga maaakusahan po, attorney? Sabi ko nga, technically, as of today, wala pa namang arrest order eh. So, si Senator Bato, hindi siya nagtatago, absent lang siya. No? Hindi natin alam yung nasa isipan ni Senator Bato. Pero kung tayo nasa lugar niya, ano ba yung gagawin natin under the same circumstance? Nung panahon ni Ping Lacson, nung siya inakusahan na sa tingin niya hindi tama ang akusasyon, ano ba ginawa ni Senator Lacson? Pero tayo naman, kung granting tayo naman yung nag-aakusa laban sa ibang tao na sa tingin natin may kasalanan sa ating pamilya, ano naman yung mararamdaman natin? Sasabihin rin natin hindi ginagawa ng gobyerno ang trabaho nito. Yun nga lang, para mabalanse lahat, kasi kanya-kanya tayong interest. Dahil nga, hindi pa nadidesisyonan ang particular na issue ng legality under Philippine law ng ICC order implementation. Sana magdesisyon na ang ating Korte Suprema. Kasi kahit ano pa yan, former justice pa yung magbigay ng opinion. Kahit isa sa mga sitting justice ang magbigay ng opinion, kung hindi ang Korte Suprema mismo bilang isang institusyon ang magbigay ng desisyon, ay hindi natin alam ano talaga ang tama. At dahil diyan, patuloy na ginagawa ng Malacanang ang sa tingin niya tama na ginagawa niya. At patuloy rin ang gagawin ng mga akusado ang sa tingin ng mga senador at yung mga ibang opisyal na dapat gawin nila para maproteksyonan yung kanilang karapatang pantao. So that's the problem right now, because there is no ending to the debates dahil nga wala pang desisyon. Opo. Pero Attorney, generally, nakikita po ninyo na ito'y purely legal ba o may halo talagang politika? Yung example ko nga kanina, nung magkasundo pa si President Bongbong at si Vice President Sara, dinakip ba si Tatay Digong? Inipit ba si former President Duterte? Inipit ba si Senator Bato na may question sa arrest order? Di ba wala? Kasi sabi ni President Bongbong Marcos dati, the ICC no longer has jurisdiction over the accusations against former President Duterte. Pero, nung hindi na sila magkasundo, nabigla na lang tayong lahat, inaresto siya. Pauwi siya galing Hong Kong. Kung nasa isip yun ni former President Duterte, dapat hindi na siya nagpa-Hong Kong. Ba't pa siya pumunta doon? Dahil sa tingin niya, hindi mangyayari yung nangyari sa kanya. Nalaman niya na lang nung pauwi na siya na meron palang ganyang issue at matapang niya na hinarap yun. No? Pwede siya sanang magtago doon sa Hong Kong, humingi ng political asylum sa ibang bansa. Pero hindi niya ginawa. Nagdesisyon siya na nagbibigay siya ng tiwala sa justice system ng Pilipinas. Nagbibigay siya ng tiwala sa Korte Suprema. Kaya nga naghain sila ng petisyon, no? Through Attorney Torion, no? Yun nga lang, ako'y nagtataka, bakit hindi pa rin dinisisyonan ng Korte Suprema? It's way too late. Yung tao nandun na sa ibang bansa.
At ito'y susunod na naman yung mga iba nating kapwa Pilipino. Sana tapusin na ng ating Korte Supremang issue na ito at magbigay ng desisyon. Opo, huli na lang, attorney, itinanggi po ng palasyo na ginagamit umanong diversion ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para pagtakpan yung issue sa korupsyon. Hindi daw po ito diversion. Komento po ninyo. Lahat ng ito, yung analysis natin are all speculations because whether it is true or not, hindi naman aamin siguro ang palasyo dyan. Yung dapat lang sa atin, at tayo mga mamamayang Pilipino, ang dapat na sa isip natin, despite the new issues, despite the old issues, yung isang issue na malaki na problema ng ating bansa ay ang issue ng korupsyon. No? So, pwedeng pagsabayin yung iba't ibang issue, pati nga yung issue ng bati lang ni Sharon Cuneta kay PBBM na nagkamali raw si PBBM na pagkuha ng Vice Presidente ay ginawang malaking issue ng media. Tayo rin may kasalanan noon kasi chismoso tayo. Kesa sa dapat yung media tutukan yung mga flood control projects na sa tingin natin hindi napag-usapan ng ICI at ng Ombudsman. Dapat may investigative journalism na ginagawa sa mga probinsya. Yung media outlets kukuha ng mga witnesses para testigo, no? Kung ano ba yung nangyari sa mga flood control projects sa mga probinsya, kasi hindi lang sa Bulacan yung problema. Hindi, yung palasyo naman, lagi nating nakikita na yung investigasyon doon sa Davao Region. Nung nasa Ilocos Region, sasabihin na walang flood control, ghost project. Kundi yung problema raw dahil kulang lang sa pondo. So, it is the role of media to remind us and to direct us to the right topics. Hindi yung Sharon Cuneta's comment sa pagpuri niya kay PBBM at pagsabi na nagkamali ng pagpili ng Vice President. Tayo rin may kasalanan dahil binibigyan natin ng topiko ang mga Pilipino na hindi importante. At inuulit ko na importanteng topic na dapat hindi mawala sa atin, ang vote counting machine. Kasi kahit gaano natin ka-prepare for the 2028 election, kung nasa isip natin hindi magiging patas ang bilangan ng boto at sinasabi natin yung survey ay manipulated, ay hindi pa rin magbabago ang Pilipinas after 2028. So, it's the role of media to keep on reminding us what are the major topics